By the way, sino po naniniwala, importante na tama yung ating pong pipiliin na makasama sa buhay. By the way, sino po rito yung mga single pa? Yung mga wala pang asawa, yung mga gusto pang mag-asawa. Alam niyo po, napaka-importante na yung pipiliin mong makasama sa buhay, yung kapuso mo, kapangarap mo, kadireksyon mo sa buhay. Totoo po ba yan? Alam niyo po, ang hirap magkaroon ng kasama sa buhay na iba sa puso mo ang puso niya. Totoo po ba yan? Ang hirap magkaroon ng kasama sa buhay na iba sa pangarap mo ang pangarap niya. And at the same time, ang hirap magkaroon ng kasama sa buhay na iba yung direction niya doon sa direction na gusto mong puntahan. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Ito yung klase ng tao na yung ikaw, masayang-masaya ka doon sa pagbibigay, pero siya parang tikoy sa kunat. Ito yung klase ng tao na masayang-masaya ka pag papupunta ka ng pagsamba, pupunta ka ng gawain ng Panginoon, pero siya parang pamangkin ni Satanas na kung kailan linggo, saka kaya yayaing mag-rides. Totoo ba may mga ganon? Habang ikaw, enjoy ka sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, pakikinig sa salita ng Panginoon, pero siya kung kailan linggo, saka kanya yayayain sa isang lakad. Napansin niyo yun? Yung ikaw, ang pangarap mo, siya lang yung makasama sa buhay, pero siya ang pangarap pala, magkaroon pa ng iba. Kasi nga ang katwiran, the more, the merrier. Totoo ba? May mga ganong mga tao? May mga ganong napili tayo na sumablay sa pagpili sa tao, sa buhay. Yung ikaw, ang pangarap mo, siya na yung makasama mo hanggang sa huli, pero siya may balak pa palang iba. Napansin niyo yun? Alam niyo po, ang hirap magkaroon ng kasama sa buhay na iba sa direksyon, ang gustong direksyon na puntahan sa buhay. Yung ikaw ang direksyong pinupuntahan mo, pag-iipon, pero siya, pagwawaldas naman ang ginagawa sa buhay. At yung ikaw ang direksyong pinupuntahan mo, paahon ng paahon sa kahirapan, pero siya, pabaon naman ang pabaon sa kahirapan. So, ganun ka-importante na ang pinipiling kasama sa buhay, kapuso mo na, kapangarap mo na, at kadireksyon mo pa sa buhay. So, doon po sa mga nagpaplano pa lang na lumagay sa isang panghabang buhay na relasyon, dapat maging malinaw sa atin ang mensaheng ito ng Panginoon. So, kaya nga ang sabi ni Paul, pansinin nyo, ang sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, do not be equally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag at kadiliman. So actually, pag inaral mo tong verse na ito, especially yung first part na nagsasabing do not be unequally yoked, una na itong binanggit ang concept nito sa Old Testament. Dito sa Deuteronomy chapter 22, verse 10, ang sabi rito, you shall not blow with an ox and donkey together. Huwag kang mag-araro na may isang baka at isang asno ang magkatuwang. On this matter, bakit sa tingin nyo pinagbawal ito ni Lord? Una, for this particular verse, dito po sa Deuteronomy, una, for animal welfare. Yung baka at asno, kung kayo po ay pamilyar dito sa ganitong klase ng mga hayop, mapapansin nyo, magkaiba yung kanilang lakas, magkaiba yung kanilang kakayanan. So, ibig sabihin, ilalagay mo sa panganib yung mas mahina at the same time, hindi sila magiging epektibo sa pag-aararo. So, yun yung unang dahilan bakit binawal ito ng Panginoon. Ikalawa, for symbolic purity or order. Pag inaral mo siya, reflection ito nung mas malawak na tema ng Deuteronomy na nagsasabi na
nagbabawal na magkasama o pagsasama ng magkaibang bagay. Yung klase ng mga tela, yung klase ng mga buto na itatanim sa isang taniman, lahat ng ito, ang lundo nito is to maintain divine order and avoid idolatries or superstitious practices. Ito yung kasi yung ginagawa ng mga community, nakapaligid na community doon sa papasukan nila na promised land. So, una pa lang, nagpaalala na ang Panginoon sa kanila na huwag ninyong gagawin yung ginagawa ng mga taong ito. Kasi nga, iyon ay form of idolatry sa mga taong ito. Ito ay akto ng pagsamba nila doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga yung pagsasama ng magkaibang buto sa pagtatanim, yung kanilang pagsasama ng magkakaibang tela sa kasuotan, ito ay format ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan o yung iba pang mga bagay. So, kaya nga ito ay pinagbawal ng Panginoon doon sa kanila. Ikatlo, for metaphorical meaning, marami pong Bible scholars ang kanilang pananaw ay ito ay isang matalino na babala laban sa hindi dapat na relasyon o pagsasama na inuugnay sa laws about sexual purity. Although, pag tiningnan mo on a broader application, pagbalik natin dito sa 2 Corinthians, pag tiningnan mo siya on a broader application, the application of these stipulations or law can go beyond marriage. So, pwede siyang hindi lang nakapokus doon sa isang relasyon o sa isang marriage yung sinasabi dito ng Panginoon. Pwede itong i-apply on business partnership. Kasi nga, kung masyadong magkaiba kayo sa maraming bagay, yung ventures nyo can lead to compromise moral or divided focus. So, pansinin nyo, pag ikaw halimbawa sa business, nagkaroon ka ng ka-venture or kasama na ibang-iba doon sa mga pananaw mo sa buhay, paniniwala mo sa buhay, ang nakasama, mas madalas kesa hindi magkakaroon ng compromising doon sa moral aspect at maging sa ibang bagay. Pwede rin itong i-apply, halimbawa, doon sa ministry fellowship. Sa case kasi ng Corinthian Church, na-tempt itong mga Corinthian, mga members dito sa Corinthian Church kung saan na ma-align sila, na-tempt sila na ma-align doon sa mga false apostles during their time. So, kasi nga, may kinalaman din ito doon sa cultural acceptance, kaya nga nagbigay kaagad ng babala si Paul na sabi niya, huwag kayong makipamatok kasi nga doon sa panahon nila, napakarampant yung mga false apostles na lumalabas. So kaya nagbabala si Paul. And at the same time, pwede rin naman itong i-apply doon sa close friendship. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, yung mga makakasama mo, tiyak, may magiging influence sa'yo eh. Totoo ba yan? Sa mga kabataan, dapat pinipili yung makakasama. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, malaki ang magiging influensya niya sa'yo. At hindi lang doon sa mga kabataan, maging doon sa mga young pro natin, maging doon sa mga young adult natin, dapat pinipili yung kasama. Kasi mas malamang, tandaan nyo po, pag hindi ka marunong bumalanse, mas malamang sa huli, ikaw ang mas maimpluwensyahan ng hindi maganda. So now, this morning, gusto ko pong bigyan pansin o diin yung sa area ng marriage for the reason that it is a lifetime commitment. This morning, gusto ko pong mas matutunan, lalo na ng mga papasok pa lang sa marriage at doon sa mga nagsisimula pa lang sa marriage para magkaroon ng tamang paghawak ng relasyon, magkaroon ng tamang pagpili, lalo na sa isang relasyon. Kasi nga, sinasabi natin na it is a lifetime commitment. Ang marriage po, sa ayaw at sa gusto mo, ito talaga ang concept ng Biblia. It is a lifetime commitment. Ang tao lang naman talaga ang nagbabago ng commitment sa marriage. Pero ang disenyo ng Diyos, ito ay panghabang buhay dapat talaga.
Ito ay talagang habang siya ay nabubuhay, dapat siya yung kasama mo. Hindi yung pinipili mong makasama. So, again, marriage is the ultimate lifelong commitment or partnership. By the way, sino po naniniwala? Sobrang crucial for harmony, for prevention of future misunderstanding, for spiritual unity, na ang pipiliin mo dapat kapuso mo, kapangarap mo, kadireksyon mo, at kapaniniwala mo. Ibig sabihin, dapat may iisa kayong pinupuntahan sa buhay. May isa kayong pinaniniwalaan sa buhay. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, maghahatid ng pangmatagalang bigat, problema sa buhay, ang isang taong mali ang napili na makakasama sa buhay. Napansin niyo yan? May mga tao parang habang buhay na mayroong pasang krus. Naalala ko ang nanay ko pagka nagagalit sa akin noon, pagka talagang galit na galit sa akin, sabi niya, pasang krus ka. Yun sinasabi sa akin pagka yung talagang napapagalit ko ng husto. Pero may mga asawa na habang buhay, parang may pasang krus. Napansin niyo? Dahil doon sa napili nilang tao sa buhay. Now, the question is, ano-ano ba yung mga posibleng problema pag nakapili ka ng hindi mo kapuso, kadireksyon, kapangarap, kamananampalataya mo sa buhay? Number 1, it will slow down the journey towards your marriage goal. Sino po naniniwala? Pag nakapili ka ng ganitong klase ng tao, babagal at posibleng hindi mo maabot ang mga pangarap mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Sino po rito may mga pangarap pa sa kanilang marriage? Wala namang taong pumasok sa isang relasyon na hindi nangarap ng maganda. Totoo po ba yan? Bago naman tayo pumasok sa isang marriage, lagi tayong may sineset na mga pangarap. Ang problema, minsan, habang nangangarap ka para doon sa marriage na pinasok mo, yung napili mong tao, iba naman yung pinapangarap. Napansin niyo yun? Babagal at malaki ang tendency na baka hindi mangyari yung pangarap mo sa marriage pag nakapili ka ng maling tao. Kaya nga dapat maging maingat sa pagpili. Ano pinapakita nito? Una, deep indifference will result an absence of mutual encouragement. Totoo ba, pag ang lalim ng pagkakaiba nyo nang napili mong makasama sa buhay, sa halip magpalakasan kayo, magbabanggaan kayo lagi. Totoo ba yan? Totoo ba? Madalas may mga mag-asawa, may mga magkasama sa buhay, sa halip na magsuportahan, magbigay ng encouragement sa isa't isa, sila yung laging nagbabanggaan sa buhay. Sila yung laging nagkakagalit sa buhay. Alam niyo po, ano tinuturo dito ng Panginoon? Maniwala ka, ang isang mismatch na relasyon, hindi makakapag-provide ng totoong encouragement para abutin ang goal nyo sa marriage o sa pamilya. Ang isang mismatch na relationship, hindi na ito maunawa ng isang bagay, bakit gusto mo siyang abutin? Napansin niyo? Pag maling tao napili mo, hindi niya maunawaan bakit gusto mong gawin yung isang bagay na alam mo namang maganda, mabuti para sa pamilya, pero siya, hindi niya ginagawa at hindi ka sinusuportahan. So napansin niyo yan? Ang isang mismatch na relationship, hindi ito makapagbibigay ng totoong pagpapahalaga sa isang bagay na gusto mong abutin. Kaya nga may mga taong takang-taka pa, bakit parang sa halip encouragement, puro discouragement ang naririnig niya sa kasama niya sa buhay. May mga tao, takang-taka pa, bakit parang hindi laging makuha ng kasama niya sa buhay yung mga plano niya. Parang siya lang ang nagpapahalaga doon sa mga pangarap niya para sa kanilang marriage. Simply because nakapili ka kasi ng isang tao na hindi mo kadireksyon, hindi mo kapangarap, hindi mo kapuso, hindi mo kapananampalataya. Ibig sabihin, nakapili ka ng maling tao. Ikalawa, deep indifference will result difficulty
in decision making. Alam niyo po, yung mga mahalagang desisyon sa buhay, lalo na sa marriage life, nakabase lagi ito doon sa tinatawag nating shared moral or spiritual framework. Ang problema, kung magkaiba kayo ng paniniwala sa buhay, paano kayo magtatagpo sa paniniwalang dapat ang mag-asawa ay magkasama at masayang naglilingkod sa Diyos? Hindi mangyayari yon kapag ka magkaiba kayo ng paniniwala sa buhay. So, kung magkaiba kayo ng paniniwala sa buhay, paano kayo magtatagpo sa paniniwalang dapat ibinabalik ang para sa Diyos? Magi-struggle ka lagi. Kapag ka gusto mong magtapat sa Panginoon sa pagbibigay, tapos nakapili ka ng taong hindi mo kapananampalataya, lagi kang magi-struggle sa buhay. At tiyak, pag nakapili ka ng isang tao na hindi mo kapananampalataya, hindi kayo magtatagpo doon sa paniniwalang dapat ang pangarap ng pamilya naka-align doon sa pangarap ng Diyos sa pamilya. Tiyak sa panahong naglilingkod o sa panahon ng paglilingkod mo, sa halip katuwang, taga-usig ang makikita mo at mapaparamdam sa iyo ng napili mong tao. Sa panahon ng matapat mong pagbibigay, sa halip na pagsuporta, pagtatanong at pagka-question kung bakit ginagawa mo yung bagay na yon. So sa halip na suportahan ka, questionin pa yung ginagawa mo. So, ganong katindi ang magiging pagbagal ng pag-abot mo doon sa mga goals mo sa buhay, sa marriage nyo, sa pamilya nyo, pag nakapili ka ng taong mali. Hindi mo kapuso, kadireksyon, kapangarap, at kapapaniwala o kapananampalataya sa buhay. So, kasi nga, ang isang marriage, in order to move forward, dapat they must move together with the same direction. So, hindi kayo makaka-move forward ng magkaiba ang direksyon na pinupuntahan ninyo. So, unless na parehas ang direksyong pinupuntahan nyo, saka lang kayo makakasulong sa buhay. Napansin nyo, may mga mag-asawa, masipag naman, parehas, pero bakit hindi umuusad ang buhay? Kasi nga, magkaiba yung direksyong gustong puntahan sa buhay. Alam nyo po, ang isang marriage, again, in order to move forward, kailangan parehas kayo ng direksyong pupuntahan. Parehas kayo, iisa kayo ng nilalakarang direksyon sa buhay. Ikalawa, it will bring unbalance on bringing the shared burden in marriage. Pag nakapili ka ng taong hindi mo kapuso, kadireksyon, kapangarap sa buhay, kapananampalataya sa buhay, tandaan nyo po, tiyak magkakaroon ng problema sa pagbubuhat ng mga dalahin sa loob ng marriage. Sino po naniniwala? Totoo naman na maraming dalahin sa loob ng marriage. Totoo po ba yan? Hindi puro saya ang pag-aasawa. Hindi puro gaan ang mararanasan pag pumasok ka na sa pag-aasawa. Maraming obligasyon. Obligasyon sa isa't isa, obligasyon sa mga anak, obligasyong pinansyal, obligasyon sa maraming bagay sa buhay. So, gumagaan lang siya kapag kayong taong napili mo, pinili rin na tulungan ka. Pero pagka hindi, ang bigat ng pagdadala ng dalahin sa marriage. Alam niyo po, dito natin madalas marinig yung linyahang bahala ka dyan, ginusto mo yan. Napansin nyo? May mga asawa, ang lakas ng loob sabihan yung kanyang asawa na bahala ka dyan, ginusto mo yan eh. At ito po ang totoo. Kung meron man sigurong isa sa mga pinakamasakit marinig, lalo na sa asawa, yung mga salitang bahala ka dyan. Why? Una, when a couple does not share the burden of their responsibilities, trust and intimacy will start to erode. Sino po naniniwala? Unang-unang bumabagsak sa marriage, yung trust o tiwala, pag ang isang tao na supposed to be katuwang mo, iniiwan ka sa ere. Totoo ba? May mga asawa nang iiwan sa ere?
Yung supposed to be dapat katuwang dun sa binubuhat na obligasyon para sa kanilang mga anak, para dun sa kanilang buong pamilya, para sa kanilang pinansyal, pero minsan, iniiwan lang ang bigat sa isa. Alam niyo po, hindi mo may iwasang hindi makaramdam ng doubt sa asawa mo pag bigla kang iniwan sa laban mo sa pera. Totoo ba yan? Hindi pa pwedeng hindi ka makaramdam ng doubt sa asawa mo pag bigla kang iniwan o doon sa panahon na may sakit ka at bigla kang iniwan doon sa obligasyon na dapat sana ay katuwang ka o katuwang siya. At pag bigla kang iniwan doon sa mabigat na problema, hindi pa pwedeng hindi ka magkaroon ng doubt sa asawa mo. Sometimes yung akala mo takot lang siya o mahina ang loob, bakit ginawa yon? Alam niyo po, ang mas malalim na ugat nun, hindi naman takot, hindi naman hina ng loob, kung hindi mo lang talaga siya kadireksyon, kapuso, at kapangarap sa buhay. Kaya iniiwan sa iyo ang bigat sa dalahin sa loob ng relasyon o ng marriage. Ikalawa, kasi nga, by the way, ang malungkot lang sa isang marriage, yung doubt na yon nagiging beyond o nagiging breeding ground ito para doon sa pagkawala din ng intimacy. Kasi nga, tandaan nyo po, hindi mapapalapit, mapapalalim ang loob ng isang tao sa kanyang asawa na iniiwan siya sa gitna ng isang laban. Lalayo at lalayo ang loob ng isang asawa sa kanyang asawa na habang may problema siya sa pera, bigla siyang iniwan sa ere. Na habang may problema siya sa kanilang mga anak, iniwan siya sa ere. Na habang siya ay nagsisikap, iniwan siya sa ere at nagpapasarap sa piling ng iba. Napansin niyo yan? So, ikalawa, when a couple does not share the burden of responsibilities, resentment and bitterness arise within marriage. Totoo ba? May mga marriage na nagsimulang matamis pero unti-unti pumapait. Napansin niyo yan? Yung bang ang saya-saya nung nagsimula pero unti-unti tuwing magkikita kayo, parang nakakakita ka ng demonyo sa buhay mo. Napansin niyo yan? Nung umpisa, pangarap na pangarap mo eh. Pero unti-unti, parang mula doon sa pangarap, nagiging isang sumpa siya sa buhay mo. Napansin niyo yan? Kaya nga napaka-importante, tama dapat yung pinipili natin sa buhay. Alam niyo po, totoo ba nakakasama ng loob yung asawang nang iiwan sa ere? Lalo na sa gitna ng problema, sa gitna ng isang pagsubok. Yung bang iniwan sa iyo ang lahat ng bigat. Iniwan na sa iyo ang pagpapaaral sa mga anak mo, ang pagpapalaki sa mga anak mo. Iniwan na sa iyo ang lahat ng obligasyon sa loob ng pamilya. Why? Ito po ang totoo. Bakit hindi sasama ang loob mo? Pag ang isang tao na iwang mag-isa, sa balikat niya ang pagbubuhat sa supposed to be pinagtutulungang obligasyon ng mag-asawa, hindi lang nagtatapos sa sama ng loob. Tumatawid hanggang doon sa pakiramdam na unappreciated siya. Na parang hindi nakita yung mga pagsisikap mo, yung ginagawa mo para sa inyong marriage. At alam niyo po, pag ang isang tao, pakiramdam niya unappreciated siya, hirap itong mag-maintain ng affection, ng respect sa asawang nang iwan sa kanya. Kaya nga, kung ikaw, yung asawang iniiwan mo sa balikat ng asawa mo ang lahat ng obligasyon, do not expect na yung respect mamimaintain sa'yo. Yung mga asawa, kaya nga yung mga, lagi ko pong sinasabi, yung mga asawang nagloloko habang nagpapakahirap, yung asawa sa iba, sa ibang lugar, nagpapakahirap sa pagtatrabaho, huwag ka nang umasa na irerespeto ka pa o dapat ka pang tumanggap ng respeto. Kasi hindi naman talaga ka-respeto yung ganong klase ng asawa.
Just imagine, yung asawa mo nagpapakahirap sa pagtatrabaho, tapos papakasarap sa iba. Do not expect na may respeto pa na tatanggapin ka. Kasi nga, yung respeto naman talaga ay hindi ito kusa na dapat binibigay, it should be earned doon sa mga ginagawa at pinapakita mo, lalo na sa isang relasyon. Hindi como asawa ka, ay tatanggap ka na ng respeto o dapat ka nang tumanggap ng respeto. Dapat ipakita mo pa rin doon sa mga ginagawa mo, nakarespeto ka nga. So, tandaan nyo po, again, mahirap mag-maintain ng respeto sa isang tao na iniiwan sa iyo ang lahat ng bigat sa laban sa marriage. So, ikatlo, pag nakapili ka ng maling tao, tandaan niyo po, it will cause pain to your marriage, to both of you, in the long run. Alam niyo po, ang lalim ng dadaling sugat, sakit, hinanakit sa marriage, at sa iyo, pag ang napili mo, hindi mo na puso, hindi mo pa ka-direksyon, hindi mo pa kapangarap sa buhay, at lalo na, hindi mo pa ka-mananampalataya. What does it mean? Una, since marriage are built on a bedrock of implicit promises of support, losing spouse support is like losing safety and security on your marriage. Alam niyo po, pansinin niyo, during ceremony pa lang sa wedding, nililinaw na doon sa isa't isa yung kung siya ba ay yung sasamahan sa hirap at sa ginhawa, iibigin, aaliwin, igagalang, iingatan, at sa kanya lamang pipisan habang kayo'y nabubuhay. Hindi lang po ito basta bahagi ng isang seremonya. Kasi nga ang marriage, dapat ang kanlungan o malalim na kanlungan ng pangako ng suporta sa isa't isa. Kung meron mang unang-unang dapat pinanggagalingan ng suporta ang isang babae, dapat yung kanyang asawang lalaki or vice versa. Dapat ganon. So, kaya nga ang lalim ng iiwang sugat sa'yo kapag hindi ka nakatagpo ng tamang tao. So, dapat ang asawa, ang unang-unang kasama ng asawa sa pag-abot ng pangarap para sa pamilya. Hindi yung siya pa yung unang sumisira ng pangarap ng pamilya. Hindi yung siya pa yung unang-unang sumisira ng pamilya. Dapat, ang asawa, ang unang-unang kasama ng asawa sa pagpunta sa direksyong dapat puntahan ng pamilya. Hindi siya yung dapat na nagpapabagal at lalo na yung hindi siya yung nagiging dahilan para hindi makarating dun sa dapat marating ang pamilya. Kasi nga ito po ang totoo. Pag ang asawa nawawala sa tabi ng asawa, hindi maramdaman ng suporta habang inaabot ang pangarap para sa kanila, nawawala ng sense of security ang isang tao. Kasi hindi mo talaga mararamdaman na secured ka doon sa taong kasama mo kapag hindi mo makita at maramdaman ang suporta galing sa kanya. Hindi mo talaga mawawala yung magkakaroon ng tinatawag nating profound sadness o yung malalim na emotional pain sa isang tao. Kasi nga yung iba, pinipili na lang na tanggapin na wala na siyang aasahan sa asawa niya eh. Just to ease the pain, hindi man tuluyang mawala ang sakit, at least mabawasan man lang. Napansin niyo yan? Yung mga namali ng pili, whether we like it or not, masasaktan at mag-iiwan ng malalim na sugat sa iyo yan. Kaya nga, yung iba, tinanggap na lang nila na namali siya ng pili ng tao. Ikalawa, since marriage are built on a bedrock of implicit promise or promises of support, losing spouse support is like a betrayal of trust that leads to intensification of existing trials. By the way, isa po sa ground ng divorce, by the way, o yung annulment, wala namang divorce sa atin, yung betrayal of trust. Alam niyo po, totoo ba pag nawala yung asawa sa tabi,
lalo na sa gitna ng isang problema, pwede kang makaramdam na parang tinraidor ka. Totoo ba yan? Yung kasama mong nangako sa harap ng Diyos, kasama mong nangako habang buhay, ikaw lang yung sasamahan sa hirap, ginhawa, sa sakit. Pag iniwan ka sa gitna ng problema, hindi mo pwedeng hindi maramdaman na parang na-traidor ka sa buhay. Alam niyo po, pag nawala ang suporta ng asawa ng isang problema, mas nadadagdagan ang bigat ng problema sa buhay. Ang tanong, ba't nadadagdagan ang bigat ng problema sa buhay? Ang sagot, kung nung una ang kailangan mo lang solusyonan ang problema mo, this time, kasama na dapat mong solusyonan yung kawalan ng suporta ng asawa mo. Kaya nga, pag namali ka ng pili ng tao sa buhay, alam niyo po, bibigat ng bibigat ang problema sa dalahin o ang problema na dinadala mo sa buhay. So going back doon sa betrayal of trust, yung assumption ng pagsama sa lahat ng panahon para sa iyo, ngayon ay isang malaking kasinungalingan na. Kaya nga sa halip maging kanlungan sa iyo ang marriage mo, lalo na sa gitna ng mabigat na sitwasyon, nagiging pintuan pa siya ng malalim na sakit ng kalooban. So yung mga tao, sa halip na ang natagpuan nila kapahingahan, sakit at kapaguran ang natagpuan nila na tao. So pang-apat, it will cause an equal freedom to work for the betterment of your marriage and the two of you. Pag mali ang napili mo, tandaan niyo po, magdudulot ito ng hindi balanseng pagsisikap para sa ikagaganda ng inyong marriage. What does it mean? Una, imbalance from giving and taking in marriage may result to an unsustainable relationship. Alam niyo po, walang tatagal na relasyon na ang isa bigay lang ng bigay at yung isa tanggap lang ng tanggap. Totoo po ba yan? Hindi tatagal yung relasyon na ganon. Walang tatagal na relasyon, walang tatagal na marriage kung yung isa, patawad lang ng patawad, yung isa, gawa naman ng gawa ng kasalanan. Alam niyo po, sino naniniwala? Walang tatagal na relasyon kung isa lang ang nag-e-effort sa marriage. Totoo ba yan? Walang tatagal na relasyon kung isa lang yung nagsisikap na mapabuti ito. Alam niyo po, magsisimula kang mag-isip kung tama ba napuntahan mong relasyon eh. Magsisimula kang mag-isip kung na-appreciate ba talaga yung ginagawa mo sa iyong relasyon. At magsisimula kang mag-isip kung tama mo pa bang ituloy yung relasyon na yan. And the moment na nandoon ka na sa point ng pag-iisip, kung itutuloy mo pa ba yung relasyon na yan, that's the moment na malalim-lalim na yung crack sa marriage mo. That's why walang relasyon ang nagiging sustainable pag hindi balanse ang pagbibigay at pagtanggap sa isang marriage. Dapat, kung tumatanggap ka, nagbibigay ka rin sa iyong relasyon. Kung nagpapatawad ka, dapat yung pinapatawad mo, hindi naman ulit ng ulit sa ginagawa niyang mali. So, again, wala talagang tatagal na relasyon pag isa lang ang nag-i-invest dito. Dapat parehas kayong nag-i-invest. So, doon sa mga pipiliin natin, doon sa mga papasok pa lang, piliin mo yung handa ring mag-invest sa relationship nyo. Doon sa mga namali ng pili, ikaw naman ang pumili niyan. So, ikalawa, imbalance in giving and taking in marriage may result in balance in power within relationship. Alam niyo po, sino naniniwala? Madalas sa isang relasyon, yung tanggap lang ng tanggap, yung mahina ang boses. Napansin niyo yan? Whether you like it or not, kung ikaw itanggap lang ng tanggap, lalo na kahit na ikaw yung lalaki, tapos yung babae ang naghahanap buhay, tanggap ka lang ng tanggap, nakahiga ka lang. Alam niyo po, mawawalan ka ng boses sa inyong relasyon. Kaya nga doon sa mga papasok pa lang, sa mga lalaki, sa mga
young pro natin, kabataan ng mga lalaki, huwag kang papayag na pagka ikaw ay nag-asawa at pumasok ka sa marriage, wala kang pera. Magmumukha kang kawawa at mawawala ng respeto sa iyo ang asawa mo. Kasi nga, ikaw naman talaga ang itinalaga ng Diyos para mag-provide sa pamilya mo. So, although mayroong mga exemption, may mga ibang special na exemption, pero as a whole, dapat kung may kakayanan ka naman talaga, gawin mo yung tungkulin para sa iyong pamilya. So, madalas sa isang relasyon, yung mas kakaunti ang responsibilities, ito rin yung madalas na nagiging dependent. At the same time, tandaan nyo po, sa isang relasyon, yung siya lang yung gumagawa, galaw, siya yung mas may control, may boses, may decision. What's the point? Pag hindi ka nakapili ng tamang tao, tandaan nyo po, mabubuhay ka sa isang marriage na walang balanse, tamang balanse sa leadership, sa loob ng marriage, tamang balanse sa pagdedesisyon, at tamang balanse sa responsibilidad. Dapat balanse ito sa loob ng marriage. Pero pag mali ang napili mo, magkakaroon ng imbalance. And finally, pag mali ang napili mong tao, hindi mo nakapuso, hindi mo pa kadireksyon, kapangarap at kapananampalataya, it will turn your marriage into separate ways or breaking ways. The most painful point sa journey ng isang marriage, yung point na nasira na siya. Nag-separate ways na kayo. Alam niyo po, sino naniniwala? Pwedeng mauwi sa paglalayo o paghihiwalay pag ang napili mo, maling tao. Totoo pa ba yan? Hindi mo nakapuso, hindi mo nakadireksyon, hindi mo pa kapangarap at kapananampalataya. What does it mean? Una, journeying with someone who has different route in life will result great exhaustion. Sino po naniniwala? Nakakapagod kasabay sa paglalakbay ang isang tao na may ibang direksyon na pinupuntahan. Totoo po ba yan? Sino yung inis na inis ka? Kapag may kasabay ka na sa halip mabilis kayo, nababagal kasi kayo kasi kung saan-saan pa pumupunta. Totoo po ba? Nakakainis kasabay yung ganong tao? How much more sa isang relasyon, sa isang marriage? Alam niyo po, sa halip mapabilis, mapapabagal ang paglalakbay mo pag yung kasama mo kung saan-saan pumupunta. How much more again sa isang marriage? Kung napili mo, iba yung core values sa core values sa buhay. Kung ang napili mo, iba sa moral values mo, ang moral values niya. At kung ang napili mo, ibang-iba sa mga priorities mo, ang priorities niya sa buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapagod kang makasama sa buhay ang isang taong ibang-iba ang pinapahalagahan sa buhay. Mapapagod ka kapag ka ang napili mo makasama sa buhay, ibang-iba sa gusto mo ang gusto sa buhay. At ibang-iba sa pinupuntahan mo ang pinupuntahan niya sa buhay. At the end of the day, for your own peace, mas pipiliin mo na lang mag-isa sa lakbayan sa buhay. At the end of the day, masakit mang realidad, may mga taong pinili na lang na mag-isa para mas mapayapa ang isip, ang puso, at ang buhay niya. At the end of the day, for your own peace, mas pipiliin mo na lang na tapusin ang isang relasyon na parang wala namang pinupuntahan. Kaya nga ganun ka-importante na piliin yung kapuso mo, kapangarap mo, kadireksyon mo, at kapananampalataya mo sa buhay. So, church, sa lahat po ng mga couples, sa lahat ng mga pupunta pa lang sa journey ng pag-aasawa, ang sabi ni Lord sa Matthew chapter 11, 29-30, "Take my yoke upon you and learn from me, for I tell
and lowly in heart, and you will find rest for all your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ito po ang totoo. Hindi naman pinangako ni Lord ang isang relasyon o marriage na walang bigat, walang pagsubok, walang hidwaan. Walang ganong pangako si Lord. Sa halip, ang pinangako niya ay isang relasyon, isang marriage na kung nakaugnay sa Kanya, sa Kanyang prinsipyo, lalo na sa Kanyang salita, sa halip masira ng bigat, ng pagsubok at hidwaan, magpapatuloy ang marriage mo. Once na nakasalig, nakasandal, nakapondasyon sa salita at prinsipyo ng Diyos ang iyong marriage, hindi kayo basta-basta sisirain ng hidwaan, ng pagsubok, ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip, patatatagin ang inyong marriage ng magkatuwang na pagbuhat sa mga dalahin. Tandaan niyo po, kapag ka nakaugnay sa salita ng Diyos, ang iyong relasyon, ang iyong marriage, yung hindi nyo kayang buhatin sa inyong marriage, sa inyong relasyon, sa inyong pamilya, bubuhatin ni Lord para sa inyong pamilya. Yung hindi nyo kayang maabot sa inyong marriage, sa inyong pamilya, aabutin ni Lord para sa inyong pamilya. At yung hindi nyo kayang maitawid para sa inyong pamilya, para sa iyong marriage, si Lord ang magtatawid sa inyo. Kaya nga ganun kaimportante na nakasalig, nakasandal, nakapundasyon sa salita ng Diyos ang isang relasyon, lalo na ang isang marriage. Dahil walang marriage, walang relasyon, ang hindi dadaan sa mga pagsubok. Yung lang mga nakatawid sa mga pagsubok na dinaanan nila sa marriage, simply because nakapundasyon sila sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng Diyos. So church, this is what the Lord impressing me this morning. Doon po sa mga single pa. Ang gusto ng Panginoon, ngayon pa lang, mabalot na kayo ng proteksyon ng panalangin ng Panginoon, na hindi kayo mamali ng pipiliin sa buhay. Dahil isang kalbaryo, isang impyerno, ang maling tao na makasama sa buhay. Ang isang marriage na iba ang gustong puntahan sa gusto mong puntahan. Ang isang marriage na iba sa paniniwala mo ang paniniwala. Ang isang marriage na iba sa pangarap mo ang pangarap. So church, as we end this message of the Lord for this morning, may I invite yung lahat ng mga single na tumayo kahit hindi na pumunta rito sa harap. I just want to pray for you para proteksyonan ng Diyos sa maling tao. So diyan na lang po kayo sa mga upuan and I will pray for you. Let us pray. Panginoon, sa oras na to, naririto po ang iyong mga anak. Lalo na yung mga kabataan, Panginoon, na isang araw papasok sila sa isang journey ng pag-aasawa. Tulungan mo po sila, Panginoon, na hindi mamali ng pipiliing tao. Tulungan mo po sila na makatagpo sila ng isang tao na kapuso nila, kadireksyon, kapangarap, at higit sa lahat, kapananampalataya nila, Panginoon. Lord, I declare in the mighty name of Jesus, Panginoon, po protectionan mo po sila. Iingatan mo sila, Panginoon, sa isang maling relasyon, sa isang maling tao, sa isang maling makakasama sa buhay, Panginoon. Lord, mahal mo ang mga anak mo na ito. At hindi mo po gusto na sila'y mapahamak, maging malungkot ang buhay may asawa nila, Panginoon. Tulungan mo po sila muli na makatagpo hindi lang ng isang
tao, kundi ng isang relasyon na kalugod-lugod sa iyo, may kapayapaan, may kasiguraduhan na hanggang sa huli, sasamahan sila, Panginoon. Salamat po. Tinataas ko po sa iyo, Ama, ang lahat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.